Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Kung bago ko pa lang sa aking channel, welcome sa Kuya Makel. On today's video, magre-review po tayo ngayon ng GTX carburetor. Yan, na pang 2E. Yan. Kasi po mga kapatid, yung isang customer ko, hindi na maganda yung kanyang ice and carb. Yan, ginawa ko dahil in-explain ko sa customer ko na kailangan niya talaga mag palit ng carb. Yan, i-explain ko sa inyo. Kaya ito, napabili kami. Ginawan ko siya ng Frankenstein carb. Kaya ayun, kaya lagi kong sinasabi pagka meron kayong halimbawa nasira yung carb nyo, nagkaroon ng problema, hindi na nag-idle, o kaya yun nga, irregular na yung idle nya, minsan mataas, minsan mababa, maganda magpalit na lang kayo ng carburetor. Pero yun nga, wag ibenta yung luma kasi mayroong mga parts na kailangan natin sa pagbuo ng isang Frankenstein carb. Frankenstein carb po mga kapatid, dalawang carb po yung pinag-iisahin natin para makabuo tayo ng isang solid na carburetor. Ayan, unang-una na siguro sa ating review is yung price nya. Mas mura ba siya o mas mahal ba siya sa mga, kung i-compare mo sa ibang carburetor? Ang GTX po, ito po, nabili namin po ito, ang asking price niya is 7,800. Tapos natawaran ni customer, ayan, natawaran niya, nabili namin ng 7,500. Ayan, 7,500 yun. Ayan, nabili po namin itong carb na to sa Dow Auto Supply. And yun nga, kung i-compare mo naman to sa, let's say sa Muhashi brand is, alam ko nasa mga 6,000 to 7,500 ganyan. Ito naman sa Lazada, mga 7,000 hanggang hanggang 7,000 hanggang 7,500 din, ganon mang price nito. Kaya bilhin na rin namin itong carburetor na to. Ayan, ito yung itsura niya ng may kahon. Ayan, maganda. Pag bibili kayo mga kapatid, tandaan nyo, may kahon. Huwag kayong bibili ng walang kahon. So, ito yung GTX. Ito na ang natira sa kanya. What's left of it. Ayan, kung anong natira. Ayan, kasi nga, nagawa tayo ng Frankenstein carb. Ayan. Yung mga kapatid, bagong carburetor, kinatay ko na agad. May warranty daw. Hindi ko nga ma-explain bakit ganun. Dapat wag daw bubuksan yung carb. Paano kung sablay yung sablay yung jettings nya? Ayan, yan lang natira sa kanya. Ito yung air horn. Kasi nagawa tayo ng Frankenstein carb. Ito, ayan, kitang-kita nyo, brand new yan. Brand new po yan. Kinahuyan lang namin. Ayan, by experience po kasi, nako, may supply din yung replacement sa jettings. Minsan mahina hatak. May explain ko sa inyo yung kaya ginawa ko, ginawan ko na lang si customer ng Frankenstein carb. Kasi maganda yung mag-idle yung niya yung kanyang carb. Kaya nga lang minsan na 900 o 1,000. Kaya yung carb niya meron ng problema sa throttle body. Yan. Yan Ayan, pag ginaganyan yan yan, kung nakikinig, ayan tik. Kalog na, malaki na yung niya, throttle shift play niya. Dito naman tayo sa kanyang pinaka body, sa kanyang bowl. Ayan, kung makikita nyo, okay yung quality niya. Tingin ko mas maganda sa
Hindi, same lang din ng Mohashi. Same lang din siya. Ayan. Ayan, maganda na yung ano niya. Ang gusto ko lang sa GTX, mas magaganda yung bakal niya, yung ano, hindi yung parang madaling yupi, yung parang kamay mo lang kaya mo ng ano tupiin. Ayan. And then ano, Venturi kung okay. And nga pala yung ano, jettings ng GTX. Ang jettings niya po is ang kanyang primary main jet is 103. Tapos ang kanyang secondary main jet is 163. 163 ang nakalagay. Ay, 162 pala. Sorry, 162. 162. 103, 162. Tapos ang kanyang power jet is 100. 100 yung power jet niya. Yan, kaya nasasabi ko, itong ano niya, ba, yung slow jet niya, I think 46 o 45, yan, mga ganyan. Ayan, hindi ko 46, yan, mga ganon. Yan naman ang usual na ano ng 2E carb, 46 or 45 na slow jet. Ayan, ang masasabi ko lang dito, yung kanyang power valve ito po is kailangan kung ano yung power valve niya, yan ang ilalagay nyo. Wag yung lalagay ng keister yan. Kasi yung ano niya, parang hindi siya millimeter ang thread ng kanyang power jet. Kaya pag pinilit mo yung ano sa keister na power valve, masisira, malulost thread yan kasi millimeter siya, fine yung thread niya. Ito naman kasi coarse. Kaya ito lang ang pwede nyong gamitin na power valve. Doon sa kaso ni customer, ginawa ko, ang ginamit ko nga sa kanyang body is yung Aisan niya. Ang ginamit ko yung pang keister, pwede. Pero kinuha ko yung jet niya kasi nakalagay lang na jet ng ano niya, power valve niya is 58, which is sakal. Ito 100 ito, kaya kinuha ko yung 100 na power jet niya. Ayan, yun ang mga isa sa mga tandaan nyo. Yung so sa jettings, masasabi ko na pwede mo na siyang isalpak. Ayan, itong GTX na to kasi yun ang ano niya, yung jettings niya. Yan, kaya ako lang naman nagawa ko ng ng Frankenstein carb, yun nga kasi nga by experience, tsaka para sigurado ayoko nang pabalik-balik dahil nga yung isang naranasan ko yung Mizuki brand na carb, tingin ko sablay ang sablay ang ano niya, jettings niya sa loob, sablay. Kasi bakit naman yung ako, meron akong yung spare na carburetor ko, replacement din naman, pero ang gandang humatak. Tsaka one click yung Mizuki, ewan ko. Kaya pag balik ko ng yung Mizuki brand na yun, gagawin ko ng video yun. Gagawin kong Frankenstein carb yung Mizuki na yun. Tsaka yung Mizuki carburetor, wala siyang kahon. Ewan ko lang, wag ka sana magagalit yung nagbebenta ng Mizuki brand. Bakit wala siyang kahon? Tsaka parang hindi ko malaman kung parang rebranded na carb lang siya. And then yung kanyang yung tapat ng kanyang, saan ba yun? Yung sa kick system niya. Ayan, dali, kuha ko na isa pang carb. Ayan, yung ng Mizuki brand, carb ko to yung example ko lang. Yung kanyang kick system hindi gumagana. Hindi man lang umabot dito sa hindi siya maabot dito. Ayan. Basta lahat ng carb, kahit itong GTX o Mohashi, i-check nyo yung i-check nyo yung kanyang kick system kung gumagana. Tapos na tayo sa body. Dito naman tayo sa kanyang air horn. Ang air horn po ng ng GTX, maganda. Ganda ng niya. Yung kanyang ito, power piston. Ang ginamitan ko ng pump,
Yan, mahirap lang ano eh, mahirap lang. Ito mga kapatid, ito. Ito yung Aisan po ito ah. Original Aisan to na ano. Yung sa customer ko. Ayan. Yung ginamitan ko nito, nag-e-effort pa ako para mapagalaw to. O minsan talaga ayaw gumalaw. Hindi kagaya ng ano, nung brand yun na ano, na carb. Wala pa eh, hindi ko pa nga nilalagyan ng ano eh, ng grasa, gumagalaw eh. Gumagalaw siya. Ito ano, hindi na maganda yung kanyang power circuit. Kaya nangyayari, nag-overfed yung carburetor ng customer ko. Yan. Saka ginawa ko mga kapata, tinanggal ko na yung ano niya, yung sa GTX. Tinanggal ko yung kanyang dito, sa loob nito, yung strainer sa loob, tinanggal ko na yan. Yan, kung matatanggal nyo yan, meron yung filter sa loob, tinanggal ko na kasi in the future baka tumiri kayo dahil ito, pag yan eh naparahan ng dumi or matunaw, dahil substandard lang naman yung quality ng strainer ng ano, kalimitan sa mga ano, yun nga, sa mga replacement, eh tanggalin nyo na. Yan, tinatanggal ko na. Anyway, meron namang inline na ano eh, na fuel filter ang Corolla natin. Eh maganda, tanggalin nyo na, kaya para wala kayong problema in the future. And then yung kanyang ito floater, ito yung floater talaga ng GTX. Ayan, kaya maganda yung ano eh. Kaya baka sabihin nyo, bakit hindi mo na lang isinalpak ng buo? Kasi meron kasing pangit din na parts ang mga replacement. Kaya nito, itong ano, madaling mabutas tong ano. Kaya nilagay ko original na floater. Yan ang mga ilalagay ko sa Frankenstein curve. Yung iba experience, yung iba ano eh, yung iba nga kasasalpak lang, butas na agad to eh. Pero kung matsyempohan nyo naman, maganda, eh yun, mga taon pa naman bago masira to, itong floater. Yung ang billing ko talaga sa inyo, wag nyong ibebenta yung inyong luma na carburetor. Ano pa ba? Pagdating naman sa kanyang mga ano, mga dashpots, ayan, dashpot tong ano yun eh, general term yun eh, pero mga actuator. Pero itong mga tawag dito, yung ano nya, choke breaker. Maganda yung choke breaker nito. Kaya yun na rin ang kinabit ko. Ito sana kakabit ko eh. Kaya lang, yun, okay naman eh. Tsaka to, itong diaphragm na maganda siya. Ito. Ginagawa ko na lang mga kapatid, tandaan nyo, pagka yung ito, pag ito ikakabit nyo, or ito, sipagin kayo na ipitin to ng mga ano, ng yan, yung mga gilid-gilid niya ng vice grip para mas tumibay yung mga ano nyo, mga actuators ninyo, mas tumibay siya. Yan. Kasi nakaano lang yan, ang nagdadala lang dito sa mga diaphragm ito, yung ipit ng ano, ng housing, wala naman siyang pandikit. Kaya para mas tumibay, ipitin nyo na. And another is yung kanyang cold start system, yun. Kaya napilitan kami na bumili ng bagong carb. Yung isang carb kasi ni customer is walang cold start system. Hindi malaman kung tinanggal ni Mang Kanor. Ay, ayun, bumili na kami ng ano, para buo. Maganda naman yung kanyang ano, ito kanya ano, okay naman. Ito yung ginamit ko eh, yung ano niya eh, sa electric choke nya. Ito sana ikakabit ko. Ito mga kapatid, mas maganda sa replacement. Ito ilipat nyo. Kaya lang ito, kagaya nya, buong buo ito mga kapatid, pinutol ni Mang Kanor. Ayan, dapat sana okay pa to. Sana ikakabit ko eh.
Kaya yun na lang napalagay ko. Pero anyway, maganda pa naman yung ano, meron yung bimetal sa loob, yung parang katol sa loob. Pero maganda naman yung ano ng GTX. Tsaka yun nga, napagano ko ng maayos yung kanyang GTX, ay yung kanyang call start So, okay din naman yung GTX, matatong GTX. Ito yung original na plunger ng GTX. Ito ang leather siya, pero ang kinabit ko yung original na Aisan na ano, na plunger. Yun ang kinabit ko. Yan, pa. Ayan, again, yung pagkabakal niya ng GTX, mas maganda ito mas maganda yung ano niya, mas matigas siya compare mo sa Musashi pa nga minsan pagkakita mo parang wala sa align yung ano. Ito ganda yan, naka-align siya. Ayan, ganda yung bakal niya, ganda naman kesa sa Musashi. And then remind ko mga kapatid, bago nyo ikabit yung inyong GTX na carb, ito medyo i-grinder nyo muna yung likod. Ito tong part na to, i-grind nyo ng konti. Bali, try nyo munang ilagay yung cable, try nyo kung mag-fit. Pag hindi, ito i-grind nyo lang yan para lumapat yung yung may lapat nyo ng maayos yung mailak nyo na mahigpitan nyo na maayos yung cable nya, accelerator cable. Ayan yung mga tip ko sa inyo. Tapos yung wag nyo nang pakikialaman to, yung sa ibabaw. Ayan, yan, naka preset na yan mga kapatid, kaya huwag nyo nang galawin. Yan. Kung papipiliin ako alin ba sa dalawa, yung GTX ba o sa Musashi na 2E carb, ano ba mas maganda? Ang masasabi ko, mas maganda si GTX. Mas gusto ko to. Ayan, kung may budget lang kayo, mag GTX na lang kayo. Pero kung talagang wala kayong wala kayong makita na GTX, okay na rin. Okay na itong si Musashi. Basta ganun lang mga kapatid, paalala lang, ang madaling masira sa replacement carbs is yung kanyang Venturis. Ayan, Venturis, yung kanyang floater. Ayan, itong mga floater niyan, yun na madaling masira. To sa auto-choke nya, mas maganda pa rin yung mas maganda pa rin yung original, yung niyan, yung kanyang bimetal, mas maganda pa rin. Ilang, kaya masasabi ko, wag nyong ibebenta yung inyong old na Aisan carb, para pag dumating yung time biglang masira yung hindi nyo na kayo kailangan maghanap ng pamalit. Bibili na naman kayo ng Aisan carb na surplus. Wag nyo nang ibenta yung nyo. Tsaka yung Venturi, iba talaga Venturi ng ng Aisan carb, kaya mas maganda siyang mag-idle, tsaka matibay. Ito hindi natin masabi, baka pag nilagyan nyo na 100 PS nagliliparan yung mga niya maliliit na parts yan, by experience ko yun, kaya ako nasabi liliparan yung mga parts niya. Kaya maganda talaga yung niya, yung maganda talaga yung pagdating sa yung pang Aisan carb na Venturis. Yan, at saka ito po mga kapatid, yung Venturis ng replacement carb, tandaan nyo yung niyan, yung emulsion tube niya nalalaglag. Minsan may time na katagalan na nalalaglag siya, bumibitaw. Hindi mo man siya makikita kasi nasa loob siya ng tube, pero yung may tubo yung maliit sa loob, yung emulsion tube niyan, pag yung kumalas, wala na, hindi na gagandang mag-idle. Yun, yung original na original na Aisan na Venturis, kahit pata more than 100 PSI, hindi mo mapapalaglag, hindi magkakalas-kalas ang niya.
mga piyesa niya. Mizuki brand naman na carburetor, compare man naman dito sa dalawa, sa GTX at saka sa Musashi, mas maigi pa bumili na lang kayo ng GTX sa Musashi, same lang din, mura pa. Kaya pagka mahal-mahal naman ng Mizuki, ganun din naman. Kaya much better bilhin nyo na lang GTX or Musashi. Hanggang dito na lang po mga kapatid ang aking video for today. Sana nakapaghatid ako sa inyo ng information para makapag-decide kayo kung ano yung sa tingin nyo yung magandang mabili na replacement carb. Ito po si Kuya Makel saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.